araw sa inyong lahat. Magandang araw din po. Manatili tayong nakatayo upang manalangin at tayo pangungunahan ni Tiffany Kate. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka po namin. Patawad po sa lahat ng kasalanang ginagawa namin, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkadaob niyo po sa amin. Sana po ngayong araw na ito, bigyan niyo po kami ng lakas at talino upang matapos namin ang aming mga gawain, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, maaari nang magsiupo ang lahat at tayo ay dadako sa pagtatala ng liban. So, Ellen, maaari mo bang iulat kung meron bang lumiban sa ating klase? Ikinagagala ko pong wala pong lumiban ngayong araw pong ito sa klase. Sorry. Magaling ako'y nagagalak sapagkat walang lumiban sa klase ngayon sa talakayang ito. So ngayon, tayo ay dadako sa ating balik-aral. So, noong nakaraan, nagkaroon tayo ng talakayan. So, ano na nga ba ang ating tinalakay noon? Ano nga bang muli ang pagkonsumo? Sige. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili ng produkto at serbisyo na siyang magagamit natin sa ating pangangailangan at kagustuhan. Magaling, tama ang iyong sagot. Ang ating nakarang talakayan ay patungkol sa pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng tao sa mga serbisyo at produkto upang matugunan ang kanyang pangangailangan at kagustuhan. So ngayon, nais kong malaman kung tunay nga na nakuha at naunawaan ninyo ang ating tinalakay na paksa noong nakaraan. Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang aktibidad na tatawagin nating ularawan. So, Tiffany Kate, maaari mo bang basahin ang proseso ng gawain sa aktibidad na ito? Proseso ng gawain. Ang klase ay hatiin sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay dapat may isang representante. Mayroong ipapakitang larawan at hulaan ng bawat representante ng bawat pangkat ang ipinapahiwatig nito. Ang grupong makakahula ng tamang kasagutan ay may katumbas na puntos na may premyo pagkatapos ng klase. So, ayun. Tayo dadako sa ating unang larawan. Yan ang ating titulo ng ating aktibidad. Ang unang nating larawan ay ito. Ellen, maaari mo bang ibigay ang iyong ideya kung ano ay pinapahiwatig ng larawang ito? Ang ipinapahiwatig po ng larawan ay pagkonsumo. Magaling, tama ang iyong sagot. Ang ipinapahiwatig nga ng larawan sa inyong harapan ay pagkonsumo. So, ngayon naman, ay dadako tayo sa ating ikalawang larawan. So, Fiona, maaari mo bang sabihin ang iyong ideya kung ano ang ipinapahiwatig ng larawang ito? Ang ipinapahiwatig ng larawan ay ang panganib na pagkonsumo. Tama. Ang ipinapahiwatig naman ng pangalawang larawan ay patungkol sa mapanganib na pagkonsumo. Ang mapanganib na pagkonsumo ay isang uri ng pagkonsumo na tumutukoy sa paggamit at pagbili ng mga produkto at serbisyo na mapanganib sa kalusugan at katawan ng tao. So, ako'y natutuwa at nagagalak sapagkat totoo na naunawaan ninyo ang ating talakayan noong nakaraang araw. So, sa pagkakataong ito, bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan at sa ating paksa, tayo ay magkakaroon na naman ng panibagong aktibidad na tatawagin nating i-connect mo. So, Fiona, maaari mo bang basahin ang proseso ng gawain? Proseso ng gawain. Ang klase ay hahatiin sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng leader na siyang magpapakita at magpapaliwanag ng kanilang output. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang salita at sila ay gagawa ng graphic organizer na naglalaman ng 8 salita na may kaugnayan sa salitang ibinigay sa kanila. Para sa unang pangkat, kita. Sa ikalawang pangkat, presyo. At sa ikatlong pangkat naman ay utang. Ang bawat pangkat ay
bibigyan ng 5 minuto upang tapusin ang gawain at representa ito ng leader. Maraming salamat. So, ito ang ating mga aktibidad para sa pangkatuan. Sa ikalawang pangkat at sa ikatlong pangkat. Kayo ay bibigyan ng 5 minuto upang sagutan o tapusin ang aktibidad na ito. Magsisimula na ngayon ang inyong oras. Pangkat pangalawa nag-uulat. Ang salitang napili ng aming grupo ay ang presyo. Ang presyo ay ang halagang ipinapataw sa produkto o serbisyo sa pagbili o paggamit ng mga ito. Ang salitang nakapaloob sa presyo ay ang mahal, marami, kapital, bayad, tubo, ugnayan, mura, kaunti. Ang ikatlong pangkat ay mag-uulat patungkol sa salitang utang. Ang utang ay ang paghiram ng bagay lalo na ang pera na ipinangakong babayaran sa itinakdang palugit na araw. Ang mga salitang nakapaloob sa salitang utang ay kolekta, singil, interes, palugit, matagal, kalimutan, bayad, at hirap. Magaling! Ako'y labis na natutuwa sapagkat alam ninyo ang inyong mga isinulat na mga salita na may kaugnayan sa kita, presyo, at utang. Sa pagkakataong ito, ako muli ay magpapakita ng isang larawan sa inyo na may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin. Pagmasdan ninyong mabuti ang mga nasa larawan. At ang tanong ko ay, ano ang mga nakapaloob dito? Jonalyn? Sir, ang mga nasa larawan po ay pera, presyo at advertisement sa telebisyon. Magaling! Tama! Ang mga nasa larawan ay pera, presyo, at advertisement sa telebisyon. Sa inyong palagay, ano ang ating paksa sa araw na ito? Helen, ano sa tingin mo ang paksa natin ngayong araw na ito? Sir, palagay ko po ay salita na nakaapekto sa Tama! Ang paksang ating tatalakay ngayong araw na ito ay patungkol sa mga salik na nagkakaapekto sa pagkonsumo. Sa pagkakataong ito, tayo ay dadako na sa ating paksa. Mayroong isang video presentation na inyong papanoorin na may kaugnayan sa ating paksa ng mga salik na nagkakaapekto sa pagkonsumo. Fiona, maaari mo bang basahin ang gabay sa pakikinig at panonood sa presentasyon? Gabay sa pagtutulong. Ang klase ay mananatili sa tatlong. Bawat pangkat ay dapat mayroong
Sinasabing ang lahat ng tao ay consumer. Ang pagkonsumo ay bahagi ng buhay ng tao simula ng kanyang pagsilang sa mundo. Simula sa gatas, gamot, bitamina, lampin, bakuna, at marami pang iba ay mga bagay na kanyang kinukonsumo. Habang patuloy na nabubuhay ang tao, ay patuloy pa rin siya sa pagkonsumo. Ang pagbili ng produkto at serbisyo ay nangangahulugan ng pagtatamo sa kapakinabangan mula rito bilang tugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang napakaraming pangangailangan at kagustuhan ng tao ang dahilan kung bakit may pagkonsumo. Ayon naman kay Adam Smith sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ang pangunahing layunin ng produksyon ay ang pagkonsumo ng mga tao. May iba't ibang salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Ang pagkakaiba-iba ng kanilang katangian ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paraan at dahilan ng kanilang pagkonsumo. Ang ilan sa mga salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ng isang tao ay ang pagbaba ng presyo, kita, mga inaasahan, pagkakautang, at demonstration effect. Ang unang salik ay ang pagbabago ng presyo. May mga pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo. Samantala, mas mababa naman ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang kanilang binibili kung mataas ang presyo nito. Ang ikalawang salik ay ang kita. Ang kita ang nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money na inilathala noong 1936, malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Kaya naman mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malaking kita kung ihahambing sa mga taong may maliit na kita lamang. Ang ikatlong salik ay ang mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakaaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Gayon din naman kapag may banta ng kaguluhan sa isang lugar o may inaasahang pagkakagastusan sa hinaharap. Ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ang salapi at binabawasan ang pagkonsumo upang mapaghandaan ang mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. Kung positibo o maganda naman ang pananaw sa hinaharap, maaga pa sa inaasahan ay tumataas na ang pagkonsumo kahit hindi pa natatanggap ang inaasahang salapi tulad ng pagtanggap ng bonus at iba pang insentibo. Ang ikaapat na salik ay ang pagkakautang. Kapag maraming utang na dapat bayaran ng isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang ipambayad dito. Ito ay magdudulot ng pagbaba ng kanyang pagkonsumo dahil nabawasan ang kanyang kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Tataas naman ang kakayahan niyang kumonsumo kapag kaunti na lang ang binabayaran niyang utang. Ang ikalimang salik ay ang demonstration effect. Madaling maimpluwensyahan ang tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, at maging sa internet at iba pang social media. Kaya karamihan sa mga nag-endorso ng produkto ay mga sikat na personalidad.
Ginagaya ng mga tao ang kanilang nakikita, naririnig, at napapanood sa iba't ibang uri ng media, kaya naman tumataas ang pagkonsumo dahil sa nasabing salig. Ang mga taong hindi naman naiimpluwensyahan na nabanggit ay may mababang pagkonsumo, lalo na sa mga bagay na uso o napapanahon lamang. Ngayon, tayo ay dumako na sa presentasyon ng bawat pangkat kung ano-ano ang mga salitang inyong naisulat na matatagpuan o napakinggan ninyo sa video presentation. Una, ang magpepresenta ay unang pangkat ang mauuna, susundan ng ikalawa, at panghuli ang ikatlong pangkat. Ang mga naitalang salita sa unang pangkat ay produkto, pangangailangan, pagkonsumo, presyo, produksyon, kagustuhan, serbisyo, pagbili, kita, at sali. Mga salitang naitala ng pangalawang pangkat ay katangian, tangkilik, mamimili, nagdidikta, pagkakautang, layunin, pagkonsumo, kaugnayan, mababa, at panghuli ay gatas. Ang pangkat ay kaugnayan, kakayahan, pagbabago, bitamina, paraan, mamimili, layunin, serbisyo, gamot, at bakuna. Magaling! Kayo nga ay nakinig. Kayo nga ay talagang nakinig sa video presentation na patungkol sa ating paksa. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tayo muli ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain na may kaugnayan at patungkol sa ating paksa. Tiffany, maaari mo bang basahin ang pangkalahatang proseso sa pangkatang gawain? Pangkalahatang proseso sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Ang mga mag-aaral ay mananatili sa kani-kanilang pangkat. Ang guro ay may ibabahaging sipi na susuriin ng bawat pangkat. Magbibigay ang guro ng rubric na gagamitin ng bawat pangkat sa naitakdang gawain. Bibigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat sa paggawa ng gawain. Ang bawat pangkat ay kailangang ipaliwanag ang output sa klase. Tapos na ang 15 minuto. Ngayon ay atin nang tawagin ang unang pangkat para sa kanilang presentasyon. Ang poster na aming ginuhit ay sumisimbolo sa mga karapatan ng mamimili. Ito ay mga karapatan sa pangunahing pangangailangan, karapatan sa kaligtasan, karapatan sa patalastasan, karapatang pumili, karapatang dinggin, karapatang bayaran, karapatan sa pagtuturo, at ang huli ay ang karapatan sa malinis na kapaligiran. Magaling! Ngayon naman ay atin na isunod ang ikalawang pangkat. Alistong mamimili. Sa kahit saang pamilihan, iba't ibang kultura ang nakaugalian. Sa kabila ng maraming tao, maraming tinda kadalas ay di angkop ang presyo. Kailangan ng respeto at maging alerto. Sa karapatan natin hindi lang bilang tao, kundi sa pagiging mamimili ng merkado. Sa bawat mamimili, kailangan maging alisto, maging tiyak sa kalidad ng bibilhin mo. Upang dekalidad ng bibilhin sa kalusugay hindi delikado. Mahusay rin! Ngayon, tawagin na natin ang ikatlong pangkat para sa kanilang presentasyon. Ang slogan na ito ay ang mga pamantayan sa pamimili. Maging madiskarte sa pamimili upang masulit mo ang iyong pinagbili. Ang pagiging madiskarte sa pamimili ay makatutulong sa atin upang makatipid at mausisan natin ang ating mga ipinagbili. Kasiya-siya din ang inyong ginawa ikatlong pangkat. Napakagaling at napakahusay ng inyong ginawa sa pangkatang gawain ito. Palakpakan natin ang bawat isa. Sa pagkakataong ito ay nalalapit na ang pagtatapos ng ating talakayan. Ngunit bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw na ito, ay magkakaroon muli tayo ng isang aktibidad. At ito ay pagsulat ng sanaysay patungkol sa
ay 10 minuto lamang. Pagkatapos ng 10 minutong oras, ay papakinggan natin ang isang pangkat na ibahagi ang kanilang sanaysay sa klase. Isang sanaysay lamang na ginawa ng isang pangkat ang ating papakinggan sa klaseng ito. Sanaysay. Mahalaga na alam nating timbangin kung ano nga ba ang mga dapat nating unahin. Kinakailangan nating bigyang pansin, una ay ating mga pangangailangan. Sa pagsasaalang-alang ng mga bagay na nakaapekto sa ating pagkonsumo, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon upang piliin ang mga bibilhin at kukunin nating mga produkto at serbisyo na naaayon sa kakayahan natin. Mahirap ang buhay lalo na ngayong pandemya na nagpabigat sa kayahang magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan. Sa kasalukuyang panahon ay mas sinusubok tayo sa kung ano ang una nating isaalang-alang. Natural at sa pagiging praktikal, pangunahing pangangailangan pa rin ang higit na mahalaga kaysa sa kagustuhan. Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. Ngunit ang mga pinagkukunan ay limitado lamang at mayroong hangganan. Nararapat lamang na mabigyan ng pansin at kahalagahan ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo upang ating matimbang kung ano ang mga dapat na unahin ang pangangailangan, lalo na ngayong panahong ito ng pandemya. Para sa inyong pangwakas na gawain, maglalabas kayo ng 1/2 sheet of paper at doon nyo isusulat ang inyong sagot ukol sa mga tanong na nakikita ninyo sa inyong harapan. Ito ang magiging huling gawain natin sa klaseng ito. Para naman sa inyong takdang aralin, kayo ay magsasaliksik ng mga larawan na may kaugnayan sa produksyon at sa mga salik na mayroon ang produksyon. Inyong ilalagay ang inyong takdang aralin sa isang malinis na construction paper. Ito ay papasa sa susunod nating talakayan sa asignaturang ito.